Grabe, ang lawak-lawak pala dito sa Agoo Eco Park. Ibang-iba talaga yung mga nakikita mo sa social media by photos or videos. Kaya kapag may kasama ka dito, ang gandang mag-picnic o kaya mag-harvat. Kaya tara na at let's explore Agoo Eco Park. Good morning mga kaistorya. Maaga tayo ngayon kasi meron akong pipirmahan doon sa Agoo. So all the way here from Bawang La Union, magbiyahe tayo ng konting minutos bago tayo makatuntong dito sa Agoo Eco Park. So meron lang tayong gagawin konti and then mamamasyal na tayo sa Eco Park. Dito sa Agoo, pina-certify ko na talagang single ako and ready to mingle. Kaya ang dami kong pinirmahan dyan, tapos ang daming witness pa. So after dito, tara na sa Eco Park. May mga guide naman dito para hindi kayo mawala yung patungo sa Agoo Eco Park, katulad nito oh. And then dito, merong entrance, tapos kailangan mo magbayad ng 85 pesos per head katulad nito. So may resibo po yan, kaya tara na sa park. Pagpasok mo pa lang, parang nasa Luna La Union ka kasi parang man-made forest siya pero iba, naturally made forest ito. If I'm not mistaken na. So nandito na nga tayo sa Eco Park and dito meron palang ginagawang kalsada no with all the lightings and stuff, and I'm sure maganda rin ito lalo na kapag gabi. Kapag mag-harvat ka. Hindi ko alam kung gagawing diversion road ito, pero part ito ng Agoo Eco Park. As in, ang haba-haba. I'm very sure na napakalaking infrastructure project ito, no? Kasi siguro halos 1.5 to 2 kilometers yung haba ng kalsada hanggang dito. Siyempre, talagang pasyalan natin lahat para masulit yung pagpunta natin dito sa Agoo Eco Park. And I'm not sure kung gagawin in the future ito na diversion road kapag in any case na magiging congested na talaga yung main highway from Bawang La Union to Dagupan. Nung nakita namin itong walkway, naisipan talaga namin na puntahan ito kasi minsan lang kami pupunta dito sa Agoo Eco Park. At since sobrang naiihi ako, meron silang isang CR in which kailangan mo magbayad ng 5 pesos. Pero para sa akin, carry na to no? Kasi cowboy naman ako at hindi maarte. Kaya ihi na tayo. Bago tayo sumalang sa init, gumamit muna tayo ng Kojisan Sun Protect with SPF 50 against UVA and UVB rays from the sun. So importante ito para hindi tayo masunog at mabarbecue. So ayan na nga, i-apply natin sa kamay natin kasi ito yung na-exposed, and syempre after ng kamay natin, ilalagyan ko siya sa leeg, sa face, and pati na din sa aking legs. So syempre no, maglalagay ako and mag-wait ako 15 minutes, 15 to 20 minutes para ma-absorb totally ng skin ko itong sunblock bago tayo sasalang doon sa mainit na part dito sa Eco Park, which is yung walkway doon na papunta sa Baybay. O diba? So as much as possible talagang i-cover lahat ng mga na-expose no para mas lessen yung risk na ma-sunburn tayo. So ayan, tinanggal ko na nga yung aking bag para hindi ako mahirapan sa paglagay ng sunblock. So yes, hindi lang sa kamay kundi sa neck. Eto na nga, lulusog na tayo sa mainit na part dito sa Agoo Eco Park. So, after 15 to 20 minutes, okay na na-absorb na ng skin ko yung sunblock. So, lulusong na tayo dito sa may walkway area ng Agoo Eco Park. And, gawang-gawa na siya, ready for tourism. So, sasalang na tayo for few minutes and then, papakita ko sa inyo yung itsura niya. O, di ba? Ang ganda. Ang lawak tapos walang katao-tao. Mainit dito kaya kailangan talaga natin na gumamit ng sunblock. Pero since once in a lifetime kaming pumunta dito, kailangan nating ipakita sa inyo itong Agoo Eco Tourism Park. Yan. Meron kayong mapapansin na mga debris na inano dito sa may beach kasi katatapos lang manalasa dito ni Typhoon Imong at La Union ang pinaka-epicenter niyan. So, may mga makikita pa kayong debris pag pupunta pa ako sa pinaka-edge. So, anyway, papunta na tayo sa may pinaka-dulo and ito yung sinasabi ko sa inyo na debris.
Pero syempre maaano din yan, mawawala. Sa totoo lang, iba na talaga ang dating kapag mag-isa mo sa place na tourist spot. Solong-solo mo kasi yung lugar at walang distraction, mga ganyan. Kaya i-enjoy mo talaga yung pinaka-moment. Alam nyo ba na ang ifo-focus ko sana dito yung mga crabs. Pero yung basura naman yung mapapansin sa camera to kiss na oh. Alam nyo, medyo murky pa yung tubig kasi kakatapos lang manalasa ng Typhoon Imong. Kaya kung makikita nyo, medyo hindi pa siya masyadong clear at marami pa siyang mga debris kitang-kita sa likod ko. Dito sa aming kinatatayuan, makikita mo talaga kung gaano kalawak itong eco park na to. Mula doon hanggang dito. After natin mag-emote-emote dito sa may walkway, puntahan naman natin yung bandang may mga puno at may shade naman kasi mainit na talaga dito, hindi ko na carry. Nakarating na tayo dito sa Baywalk and may mga fish-fishan dyan na ginawa. Tapos sa may left, dyan tayo pupunta mamaya. Anyway, i-feel muna natin yung ambience dito sa Baywalk which is napakainit. And in fairness ang laki ng project na to. Ang laki sobra. Dumako naman tayo sa mga bagong gawang kubo. Kung gusto nyong magrenta dito, lapitan nyo lang yung taong yan. And then, didiretso na tayo dito sa may kainan banda. Kaya kung nagugutom kayo, kung gusto niyo magpalamig, dito kayo pwedeng kumuha ng mga pagkain o kaya drinks. It's about time na puntahan natin itong parang enchanted forest ng Agoo Eco Park. Obviously, hindi siya yung mahogany or yung parang sa man-made forest sa Luna. Kasi yung ginamit na puno dito is alnos tree. Needle leaf tree siya. Kanya-kanyang pwesto kapag pupunta ka dito sa gitna ng mini enchanted forest. And then dito sa may right side, may makikita kayong mga group of people. So I assume nagti-team building sila na magkaka-workmate. Pero di ko lang sure ha. Bale sila lang yung nakita kong grupo na medyo madami. Siguro if you're going to estimate, nasa 20 people sila na nagti-team building. Tapos, yung iba naman, mga estudyante o kaya yung mga curious lang na local tourist na gustong i-experience yung ambience nitong bagong gawang eco park na ito. Hindi ko lang sure kung bukas din itong eco park tuwing gabi. Wala kasi akong nabasa ng mga signages regarding sa opening hours nila. So hindi ko lang sure baka may hindi ako nabasa. So anyway, papalabas na tayo dito sa may parang forest. Tapos may nakita ako dito na CR pala nila. So magbabayad ka pa rin ng 5 pesos. So eto nga pala yung isa sa mga signage, Agoo the Mortis Protected Landscape and Seascape. O, diba? Basahin natin yung content details. So ang sabi dito is Agoo the Mortis Protected Landscape and Seascape by DENR under Proclamation number 277 with 10,000 more than hectares covering Aringay, Agoo, Santo Tomas and Rosario. So nasa province siya ng La Union. And akala ko lang etong forest na to, yung Eco Park, yun pala ang lawak-lawak tapos may mga kalsada pa pala. Sa wakas, natapos na rin kami sa munting tour dito sa Agoo Eco Park. Dadaanan natin yung food court, tapos habang papalabas na tayo, mapapansin natin etong lush vegetation or yung forest. Obviously, under construction pa siya kasi may mga parts na hindi pa nagagawa. And hopefully, pagbalik namin dito, fully operation na siya. And tapos na lahat ng mga ginagawa. Tapos may napansin pa kami dito na nagpipicture kasi nga napaka-picturesque talaga ng mga ibang places dito na pwede mong i-upload sa inyong Facebook profile page o kaya sa Instagram accounts nyo. Ngayon naman, papalabas na kami sa main entrance. Tapos, ang next stop namin ay doon sa Calasiao, Pangasinan kasi pupunta kami sa SNR. O, di ba? So, I hope na nagustuhan nyo itong vlog ko doon sa pagbisita natin sa Agoo Eco Park. And sana makabalik kami doon. So, kung nagustuhan nyo to, just follow and subscribe for more. Bye-bye!